Ito, si Senator Pia Cayetano. Meron siyang panawagan sa CHED na ipagpaliban ang pagtataas ng tuition fee ngayon sa mga kolehiyo at mga universidad. Yan po ang ipinupush po ngayon na panukala ni Senator Pia Cayetano. Kasi nga po alam na po natin na tumataas po ngayon po yung dahil nga doon sa krisis na dulot ng sigalot doon sa Middle East na apektuhan po ang ating ekonomiya patungkol sa krisis. Ongoing pa po yung krisis yung ating fuel oil crisis ngayon kasi hindi pa po talaga natatapos doon sa Middle East ang kanilang kaguluhan doon. Hindi po tayo yung sanhi noon, ang mga pwede lang magtapos ng problema doon sa Middle East ay ang United States, ang Israel at ang Iran. Sila lang talaga po. Tayo po ay nadadamay lang sa kanilang gulo doon. Pero ang damay natin ito nga, lahat po ng tumataas kahit na po nagro-rollback, pero ganoon pa rin, hindi pa rin po sila tumitigil doon. So, siyempre naapektuhan po ang mga babayarin, lalo nang papalapit na naman po ang school year 2026 to 2027. Yung iba po magsisimula na sa June, sa July, yung iba mag-start sa August and September. So, ang panukalang ito ni Senator Pia Cayetano ay sana huwag muna daw mag-increase ng babayarin ng tuition fee sa kolehiyo at university, lalong-lalo na sa mga private, yung mga privately run na universities. Yung mga state-run universities, meron po silang subsidy galing sa gobyerno. Lalong-lalo na po kung maswerte po yung mga bata na sila po ay scholar, di wala po silang babayaran na tuition fee. Lalo na yung mga presidential scholars, yung may mga scholarship, maswerte po yun sila kasi kung hindi man sila full scholarship, at least makakatulong kung maiibsan yung bayad nila sa kanilang tuition fee. Pero kung sila po ay full scholars, wala po silang babayaran sa tuition fee. Ang daily subsistence lang nila ang kanilang atupagin. Plete, fare, transpo, budget sa transpo, budget sa kain ng estudyante, budget kung sila po ay nag-ieskwela sa malayong lugar, sa ibang lugar. So, yung kanilang renta sa apartment, yung mga ganun. So, okay naman to. Kung ito po ay mapupush, pa to siya, sinang-ayunan po niya itong panukalang ito. Hopefully, madudulog ito at magagawa sila ng panukalang batas or measure para ipresenta po sa opisina ng presidente para matingnan, maistudyuhan ng presidente. So, goods ito. Goods po itong ganito yung ginagawa. Ganon. So, next. Ngayong araw po, May 5, sa Camp Crame po, nandoon po si First Lady Lisa Marcos sa Camp Crame dahil nandoon po ang kanyang Love for All. Ang Love for All po ay proyekto po ng opisina ng First Lady. Sa kanya po yan. Siya po ay one-stop shop, libreng laboratory test, gamot, consultation, medical consultation, at government services sa mga pulis at empleyado ng Philippine National Police. Nandun po ngayon, siniservisyohan po ang ating mga kapulisan doon sa Camp Crame. Nandun po yung Love for All. Sana po yung mga kupunan ng PNP ay i-take advantage nila po itong measure na ito kasi libre nga po. Meron po diyang dental, yung mga ganun. So,
So, take advantage kasi nandiyan na. At nandiyan din po si First Lady. At alam niyo po, maswerte tayo kasi yung First Lady po natin, kahit alam natin po siya hindi halal. Hindi po siya halal, siya po ay asawa. Asawa po ni PBBM. At siya po ay tumutulong. Maswerte po tayo na ang ating presidente may katuwang sa buhay na tumutulong sa kanya, sa kanyang pamumuno. Na hindi lang si First Lady nasa bahay at walang pakialam. Siya po ay tumutulong sa ating mga kababayan. Ganun po talaga pag ang asawa. At silang mag-asawa, si PBBM at saka si First Lady Lisa, ay sana gawin ng karamihan nating mga Pilipino na ehemplo ng isang matatag at solidong pagsasama ng mag-asawa. Legal. Diba? Hindi po biro-biro tumagal po ng ganun katagal na panahon. Sila po, PBBM at si First Lady Lisa, ay 33 years na married. Through thick and thin. As in tested na po. Ako po, sa totoo lang, ngayong araw, May 5. Ngayong araw po ay wedding anniversary din ng aking may bahay. 19 years na po kami ng asawa ko. Sa mga panahon ngayon na tinitingnan natin na yung hindi, parang ang bilis-bilis yung mga pangyayari, hindi tumatagal yung mga pagsasama na mag-asawa dahil yung may mga nangyayari na hindi ka nais-nais, yung lalaki at sumasa kabilang bahay or yung mga may mga kwentong mga ganon na lilihis ng landas yung mag-asawa, yung may mga ganon pa yan, naghihiwalay. So, ngayon pong mga panahon, napakabihira po yung makikita nyo ng mag-asawa na tumatagal. At kagaya po ng First Lady at ng first couple ngayon natin, sila po ay ehemplo sila ng matatag na samahan. Kung ganun po ang foundation ng isang unit of society na family, yun po dapat ay ating ipagbunyi. Hindi po dapat natin yan siraan. Kasi napakabihira po yung ganyan sa politiko. Lalo na sa politiko, napakahirap po sa politiko makakakita ka ng mag-asawa na matatag sa politiko. Na ganyan katatag, nakikita natin at nakikita rin natin ang refleksyon nilang dalawa, mag-asawa, ang first couple, sa kanilang mga anak, kung papaano nila napalaki ang kanilang mga anak. Yan po ay hindi dapat sinisiraan eh. Yan dapat yung ginagawa nating standard sa ating pinaka-basic family unit. The disiplinado, matatag, strong, nagmamahalan, importante po na nagmamahalan. Ganon. So kami po mag-asawa, ang asawa ko, 19 years na po kami. Nung kinasal po kami nung 2007, alas 10 po ng umaga. Alas 10 po kami ng umaga, lunch time po yung reception. Hindi na po kami nagpagabi. Usually sinasabi nila di ba yung uso yung gabi, yung pahapon to dinner. Kasi nung mga panahon yun lunch 10 o'clock yung mga sabi-sabi nung tawag dito, yung tamang-tama na yung morning kayong mag-start. Pamanhiin po. Kung kayo ay kakasal sa morning, kasi po yung pagpahapon na, dapit hapon, pababa na kasi yung sun. Kasi may mga ganun po na mga pamahiin
So kami nung kinasal kami ng asawa ko, 10:00 po ng morning. At sa awa po ng Diyos, kami pa rin. In love pa yung asawa ko sa akin kahit tumatanda na po tayo at yun, lumalabas na po yung mga puting buhok. Mas marami pa po yung puting buhok niya kaysa sa akin dahil sa sa consumption sa akin. So ako, sa nakikita ko sa first couple, yun po ay tinitingala ko kasi gusto ko rin i-aspire na ganun. Yung mga ganun klase na examples ng mga pag-aasawa. Kami po mag-asawa, sa side ng asawa ko, ng husband ko, yung kanya pong parents ay papunta na pong 50 years married. Yung sa akin po, kung hindi pa po, tumagal po yung mother ko at saka yung father ko ng nearly 50 years. Pumanaw po kasi yung father ko noong 2022. A year shy of their 50th wedding anniversary. Yung aking in-laws, papunta na po sa 50th nila. So, ganun po yung mga examples naming mag-asawa on both sides. Yun po yung aming mga examples na kung kayo po ay mag-asawa, dapat kayong matatag, trick and trin, richer, poorer, in sickness, in health, till death do you not part. Kasi po ako, pag ako kung mauna man ako sa aking asawa, kung mauna ako, magmumulto po ako. As in, mumultuhin ko siya. Para hindi na siya po makapag-asawa ng iba. Ganon. Serious ako. So, yun po, gusto ko po yung ganyan. Gusto ko po yung nakakakita po ng matatag na samahan ng mga mag-asawa. Kahit po siguro makakita ko po ng mga same-sex na relationship na yung between the same-sex relationship na matatag sila, okay ako niyan. Basta maswerte po, masiswerte po yung mga taong nakakahanap ng tunay at tapat na katuwang sa kanilang buhay. As in, maswerte po kayo kung nakita nyo yung tao na yung tinatawag na ride or die. Yung mga ganon. Maswerte po kayo kung yung napangasawa nyo ay hindi lang po ninyo asawa, kundi kaibigan pa ninyo. Yung tipo na gusto nyo na siya yung gusto nyo ka-tripping, siya yung gusto nyo kasama, at hindi kayo naghahanap ng ibang kasama kung kasama nyo siya. Yung hindi kayo naboboard sa inyong company. Ang swerte-swerte po ninyo kung iyon po ay makita ninyo sa lifetime ninyo. Yung katuwang sa buhay. Na hindi kayo iiwan. Hindi kayo iiwan kahit ano pa man mangyari. Hindi mo nga sila kadugo. Hindi mo sila kadugo pero nandoon. At sila yung tipo na sasamahan ka sa pagtanda mo. Ganun. So, ganyan. Ganyan po kaimportante ang pagmamahal. So, masiswerte po yung mga taong nakakita or nakaka-experience ng ganong pagmamahal. So, next topic ay nagiging emotional na tayo dito, Chris. Mainit na ngayong panahon. Next. Ay, nako. Update po mga kaibigan, ang ating Vice Presidente ngayon ay nandoon na po sa The Hague. Nagtuloy po siya sa kanyang biyahe. At kahapon po nga ay kahapon or ano bang oras ngayon doon? Basta nauuna po tayo sa time dito sa Pilipinas sa the Netherlands ng mga half a day. So kanina po naglalabasan po ng
late last kahapon ng hapon hanggang kaninang umaga, naglalabasan na po yung mga pahayag ni Vice President Sara Duterte galing sa abroad. Lamierda na naman na si Dora the Explorer Lustay. Anyway, sabi niya, obviously, nakita na po niya yung kanyang ama, binisita na po niya doon. At sabi po niya, as the best way to move forward is to prepare for trial. Kasi nga po, nung April, kailan ba yun? April 22, yun din po yung araw na nagsabi na po ang ICC na patuloy ang magta-trial na sa kasong crimes against humanity si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain na doon sa ICC detention facility sa the Netherlands, The Hague. At nakumpirma na po na yung tatlo na kaso na kinakaso sa kanya, 3 counts po yun ng murder na encompasses the crimes against humanity. So, yun na nga, wala na silang choice. The best move forward is to prepare po nga to trial. Which is, yes, at paldo na naman po si Kaufman. Dahil dyan. Kasi, sino pong magtatanggol kay Kaufman? Kay Duterte, di ba yung kanilang defense lawyer na si Kaufman. So, parang resign na. Meaning ko sa resign is parang ina-accept na. Ano ba accept sa Tagalog? Tinatanggap. Tinatanggap na po ng Vice Presidente na kailangan na sila magprepara para sa full trial ng kanyang ama doon sa the Netherlands na baka tumagal po. Ang pinakamabilis is 4 years. Yung last po na nahatulan ng guilty na crimes against humanity, na-remember pa ba yun? I think last year. 10 years po yung kaso na tumagal noon, yung taga-Africa, taga-South Africa. So, 4 to 8 to 10 years. So, yun. Isa na lang ito sa dalawang ICC cases, so we don't think that they will let this go. Saad ng bise sa isang panayam kasabay mo. She is, parang walang ano pa siyang high, wala silang choice. Talagang kailangan na nila magprepara. Masinsina na preparation. And their preparation for the trial, the full trial ng kanyang ama will entail money. Kasi po, yung si Kaufman, sa mga nag-research po sa background ni Nicholas Kaufman, si Nicholas Kaufman po ay nang iiwan ng kliyente pag hindi na nagbabayad. I remember gumawa po ako ng isang write-up niyan last December. Pero nandoon nga po sa aking TPL3 na page na sinut down ng Meta. Kasi nga po ang violation ko daw po ini-impersonate ko yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano yun yung mangyari. Nakasulat po ako ng isang write-up about kay Nicholas Kaufman, yung background niya, at meron po yan siyang pattern na nang iiwan yan siya ng kliyente pag hindi na, wala ng kapasidad magbayad yung kanyang kliyente sa kanyang retainer's fee. Well, hindi man din natin siya mablame kasi talagang ganun. Kung gusto mo mag-represent sa iyo ang isang ganyan na dekalidad na lawyer dyan sa ICC, kailangan ka talaga magbayad. At ang kwento po mga kaibigan, ang monthly po na retainer's fee niya ni Kaufman ay kung sa peso po, Philippine peso, kung totoo or tama yung mga sabi-sabi, pumapalo po to 100 to 150 million pesos per month. 100 to 150 million pesos ha. I-convert po ninyo sa euro yun. Ganun po. And
more than 1 year na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa the Netherlands. Nakadetinan doon. So do the math. Mahina po ako sa math. Get your calculators, i-compute po ninyo yon kung magkano na. Kaya nga tinatawag namin si Kaufman na paldo since December of last year. So yan, parang tinatanggap na ni Vice President Sara Duterte ang fate, ang kapalaran ng kanyang ama, at wala lang silang choice kundi mag-prepare na lang sa trial ng kanyang ama that will last for the longest time, 10 years. And alam po natin na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay 81 years old na. Pinagdarasal po natin na siya po ay kagaya din po ni dating the immortal one na si Juan Ponce Enrile na tumagal ng more than 100 years old. Para lang maharapin niya yung kanyang kaso. Kung siya man po ay nagkasala, ay siya po ay dapat magdusa doon. Kung siya naman po ay mapatunayan walang ginawang sama, ay di makakauwi siya dito sa Pilipinas. Kung buhay pa siya ng ganun katagal. Kakulango.
de des